naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes at ngayon ay March 26, 2026. At oras na rin po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob pa ng isang oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Gayun din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Lumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa, Pilipinas sa China oil gas deal nakaumang. Todo balita. Emergency power sa excise tax, permado na ni Pangulong Marcos. Todo balita. PBBM ayaw tukuran giyera ng US-Israel kontra Iran. Todo balita. Diesel sisirit sa 162.50 per liter sa buwan ng Mayo. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, fuel tank tinamaan ng drone, Kuwait Airport nasunog. Todo balita. Sa balitang lokal, Land Bank pinapalakas ang mga MSME sa lalawigan ng Pangasinan. Todo balita. Tawiran pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Nagsimula na. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, PLDT signal target ang semifinals berth sa Premier Volleyball League. Todo balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posibleng magbago ang pakikitungo ng Pilipinas sa China bunsod ng krisis sa langis dulot ng gyera sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, bukas ng Pilipinas sa posibleng joint gas development sa China kahit mayroong territorial dispute sa West Philippine Sea. Binanggit pa ni Marcos na matagal na nakikipag-usap ang Pilipinas sa China hinggil sa posibleng joint development ng gas resources sa South China Sea. Aniya ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan ang posibleng magtulak sa Pilipinas at China na magkasundo sa joint oil at gas exploration. Sa isang press conference nitong Miyerkules, sinalatag ni Marcos ang mga maring gawin sa idineklarang State of National Emergency. Anya hindi niya hayaang sumirit ang presyo ng kuryente sa panahon ng State of National Emergency. Pananagutan din niya ang mga hoarder, profiteer ng mga bilihin upang mapanatili ang presyo ng mapagkain sa bansa. Sa kaugnay na balita, nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers para suspindihin o kaya bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino na epekto pa rin ng gyera sa Middle East.
Si President sa kanyang presidential address, nilinaw ng Pangulo na hindi pa agad ipatutupad ang suspensyon ng excise tax dahil may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito gamitin. Giit pa ng Pangulo, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan kung kailan ang tamang timing ng pagpapatupad, lalo pa at pabago-bago ang presyo ng langis sa world market. Layunin anya ng hakbang na ito na mahanap ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng tulong sa publiko at pagpapanatili ng kita ng pamahalaan. Hindi kasama sa pambansang interes ng bansa ang anumang uri ng digmaan. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos matanong sa isang panayam kung sinusuportahan ba nito ang US-Israel war laban sa Iran. Ayon sa Pangulo, hindi inaasahan na nangyayaring kaganapan sa gitnang silangan at ayaw ng gobyerno ang digmaan. Ang foreign policy anya ng kanyang administrasyon ay simple lang. Ito ay kapayapaan at pambansang interes at hindi kasama sa national interest ang digmaan. We never want war. Our foreign policy is very simple. It's peace and the national interests ng Pangulo. Umasa si Pangulong Marcos Jr. na matapos ng giyera sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika na lalong madaling panahon upang makabangon ng lahat ng bansang naapektuhan nito. Nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development of DepDev na ang inflation rate ay maaaring tumaas sa double digit na antas kung saan ang presyo ng diesel ay tataas ng 176% sa ilalim ng pinakamalalang senaryo at kung ang krudo ay aabot sa $200 kada bariles sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ipinakita ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang ginawang pagsusuri ng DepDev sa epekto sa ekonomiya ng giyera sa US, Iran, Israel sa isang pagdinig sa Senado nitong nakaraang Martes. Ang presentasyon ni Balisacan sa Senado ay isang update sa posibleng malalang senaryo na tinalakay niya sa House 2 linggo na ang nakalipas. Inilatag din ng DepDev ang 5 pwedeng mangyari kung saan ang pinakamalala ay ang pang-5 senaryo. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na malapit na matapos ang Visiting Forces Agreement o BFA ng Pilipinas at France. Ayon kay Browner, kasalukuyan nasa France si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. upang plansahin ang kasunduan. Anya kumpiyansa magkabilang panig na masaselyuhan agad ang kasunduan sa BFA. Kapag nagkataon, ito ang kauna-unahang BFA ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Europe. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng tensyon sa Middle East, umabot na sa 415 na gasolinahan ang nagsara sa buong Pilipinas hanggang nitong Miyerkules ng umaga. Ito ang ipinihayag ng Philippine National Police at ang pinakamaraming nagsarang gasolinahan ay sa Cordillera Administrative Region na merong 78, sinundan ng Cagayan Valley na merong 50, Central Luzon na may 42, Calabarzon na may 35 at Bicol na merong 30. Ayon sa PNP na may kabuang 14,269 gasolinahan sa bansa na kanilang binabantayan. 3 kaso na rin ang naunang inihain kaugnay ng umunoy overpricing, hoarding at profiteering ng langis sa ilang gasolinahan sa Nueva Vizcaya, Eastern Samar at sa Albay. Paso na ang kauna-unahang freeze order na nakuha na Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project. Ibig sabihin, maaari nang makuha ng mga salarin na may-ari ng accounts ang perang di umanong ninakaw sa kaban ng bayan. Ang docket number ng kaso ay CAGR-AMLA 00432. Naghain application ng AMLAC para sa extension ng freeze order noong March 12, ngunit ibinasura ito ng Court of Appeals sa Notice of Resolution na may petsang March 16, 2025. Noong September 16, 2025, binihayag ng AMLAC na nakakuha ito ng freeze order laban sa 135 bank accounts at 27 insurance policies na iniugnay sa mga individual at korporasyong umano'y sangkot sa irregularidad sa flood control project. Ayon sa AMLAC, inihain ito kasama ang Office of the Solicitor General ang petisyon para sa freeze order ng September 15, 2025 upang paigtingin ang
investigasyon, matukoy ang buong lawak ng umano'y money laundering activities at makilala ang lahat ng posibleng sangkot. Sinabi rin ng AMLAC na mahalagang hakbang ang freeze order para sa posibleng pagsasampa ng kaukulang kasong sibil at kriminal, kabilang ang pagbawi sa mga pondong na ilipat bago pa man magpalabas o naipalabas ang freeze order. Bagamat hindi pinangalanan ng AMLAC ang mga taong saklaw ng freeze order, sinabi ng source na kabilang sa unang freeze order sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, SYMS Construction, Wawa Builders, Engineer JP Mendoza at Sally Santos at iba pa. Aminado naman si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na nangangamba sila na kung magpapatuloy ang giyera sa Middle East, maapektuhan din ito maging ang supply at presyo ng medisina, gayon din ang halaga ng pagpapagamot sa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ni Herbosa na masusi ng minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon at gumagawa ng mga pamamaraan upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng hadlang sa paghahatid ng imported medicines at medical supplies sa bansa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng maagang pag-aksyon upang maiwasan ang mas malaking krisis. Pinapagawan ko na ng emergency planning at pinapa-inventory ang mga gamot at mga supplies. Kapag nagkagulo sa Middle East, baka hindi umabot dito ang mga kailangan nating next delivery ng gamot, pahayag ng Secretary. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Sumiklab ang sunog sa Kuwait International Airport matapos tamaan ng drone ang fuel tank dito kahapon. Sa ulat ng Kuwait Civil Aviation Authority, wala namang naiulat na nasaktan at limitado lang ang pinsala sa lugar. Inamin na Revolutionary Guards ng Iran na naglunsad sila ng missile at drone attack laban sa mga base militar ng US sa Kuwait, Jordan at Bahrain, pati na rin sa mga target sa Israel. Samantalang 6 na drone na naharang ng Kuwait National Guard habang nakasagupa ng Army ang iba pang pag-atake. 4 na drone naman ang naharang ng Saudi Arabia sa silangang bahagi ng kanilang bansa. May mga bumagsak naman na shrapnel sa Bahrain at Jordan pero walang nasaktan dito. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Kahapon, nagsama-sama ang mga micro, small and medium enterprises dito sa lalawigan ng Pangasinan sa Aligwas MSME Fair na itinatag o binuo ng Land Bank kasama ang DTI Pangasinan. Ayon kay May Dar Arizabal, First Vice President at Head ng SME Mid-Market Lending Group at Land Bank ng Land Bank of the Philippines, sinabi nito na ang Land Bank may mga programa in place para naman suportahan ang mga negosyante sa lahat ng stage. Ito man ay sa starting sa paglaki nito at kapag established na sa pamamagitan ng The Lifting MSME Lending Program. Sa pamamagitan ng Lifting MSME Lending Program, ito meron silang mga loans na naka-tailor depende sa stage ng business. Para sa startup, pwede silang magbigay ng loan ng hanggang 500,000 pesos. Para naman sa step up, abot naman ng 5 million pesos ang pwedeng ibigay sa growing businesses. At sa level up naman ay pwedeng umabot sa 50 million pesos ang ibigay na loan para sa mga mature na SMEs. Sinabi ng Land Bank na meron silang ginawang mga pamamaraan para mas magaan ang pagproseso ng loan ng mga MSMEs. Ang rabies prevention magsisimula raw sa bahay. Ipinaliwanag ni Dr. Araceli Ubenyol, ang Provincial Veterinarian Office of the Provincial Veterinarian o OPVET Pangasinan, na ang rabies, isang nakamamatay ngunit may iwasang sakit, ay maaaring may pasa sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng mga infected na hayop, maging ang mga mukhang malusog. Kapag lumitaw ang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit o hindi pangkaraniwang panginginig, pagtusok o pagkasunog sa lugar ng sugat, halos palaging nakamamatay ang sakit. Delikado ang rabies kahit saan, kahit sa loob ng bahay. Maaaring dalhin ng maaalagang hayop ang virus nang hindi nagpapakita ng halatang palatandaan. Ang agarang pangunang lunas at medical attention ay mahalaga upang maiwasan daw ang sakit.
Balita naman mula sa lungsod ng San Carlos sa ilalim ng liderato ni Mayor Ayor Risuello at Vice Mayor Bogs Risuello, matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lungsod ng San Carlos sa pamamagitan ng City Cooperative Entrepreneurship and Livelihood Development Office ang isang profiling activity sa Barangay Gamata. Layunin ng nasabing aktibidad na matukoy at maitala ang mga individual na may kabuhayan sa paggawa ng kulungan ng manok at tradisyonal na incubator o kaya ubong. Umabot sa 30 katao ang na-profile na pawang may magkakatulad na kasanayan sa industriya ng kawayan. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang hanapbuhay, naghalal ang mga kalahok ng kanilang mga opisyal na naging daan sa formal na pagkatatag ng manggagawang kawayan ng Gamata Association. Nakatakdang tulungan ang samahan sa pagkuha ng akreditasyon mula sa Department of Labor and Employment na magbibigay sa kanila ng mas malawak na access sa mga programang pangkabuhayan, technical na support at iba pang oportunidad mula sa pamahalaan. Hindi na kailangan makipagsapalaran sa kawayan o bumiyahe na malayo para lang maihatid ang mga produkto sa bayan ng Agno. Kasama si DPW Secretary Vince Dizon, kasama rin si Congressman Arthur Celeste na personal nilang sinuri ang nasirang tulay sa pagitan ng Bangan Oda at San Juan Agno. Sinabi ni Celeste na kanilang commitment ay isang permanent bridge na kayang dumaan ng light vehicles ang itatayo kapalit ng nasirang hangin bridge noong nakaraang bagyo. Original na tinayo noong 2019, ang hangin bridge ay nagsilbing mahalagang access point para sa mga residente. Ngayon pa man, nagtamo ito ng matinding pinsala sa struktura kasunod ng sunod-sunod na mga kaguluhan sa panahon simula July 19, 2025 na dulot ng typhoon sa Krising at Dante at tuloy na wasak sa pananalasa ng Super Typhoon Emong noong July 24, 2025. Ang pamamaga ng Balingkaging River ay nagresulta sa matinding pagkawasak ng tulay at pagkawasak dahil sa matinding pagkawasak ng tulay. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga residente sa isang pansamantalang bamboo footbridge na makitid at nagdudulot ng panganib sa kaligtasan lalo na sa masamang panahon. Nagsimula ng turuang magbasa at magsulat ang mga kabataang out-of-school youth sa bayan ng Umingan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bahagi ito ng programang Tawiran, Pamanang Kaalaman para sa Magandang Kinabukasan na binuo ng First Lady Spouses League of Pangasinan sa pamumuno ni First Lady Maan Tuason Gico. Katuwang sa programang ito ang Provincial Government, Provincial Library, Pangasinan Polytechnic College, PSWDO at ang grupong Chains. Kasama rin sa unang pinuntahan para sa tawiran ang bayan ng Lingayen at mga taram. Unang inanunsyo ni Ginang Maan Tuason Gico ang nasabing programa noong buwan ng Desyembre sa pagpapailaw ng mga Christmas lanterns at Christmas decors sa Capitol Complex. Bilang bahagi ng pagdiriwang pa rin ng Women's Month 2026 at upang mapalakas ang kamalayan ng kababaihan ukol sa kahalagahan ng reproductive health, partikular sa magang pagtuklas ng cervical cancer at sa ligtas at epektibong family planning methods, nagkaroon ng libreng pap smear at implant insertion kahapon sa St. Vincent Ferrer Prayer Park, Pavilion 1. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang Healthy Women, Healthy Future, Rights and Justice in Women's Health na nagbibigay diin sa kahalagahan ng sapat na access sa serbisyong pangkalusugan at pagsusulong ng karapatan ng bawat kababaihan. Dumating ang mga kababaihan mula sa iba't ibang barangay upang maka-avail ng nasabing serbisyong pangkalusugan na pinangunahan ng Rural Health Unit ng Pamahalang Bayan kung saan 26 sa mga ito ang nagpa-pap smear, 15 ang nag-avail ng implant insertion, 13 implant removal at 18 implant insertion. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ang unang dalawang semifinals berth ang puntirya ng PLDT at Signal sa pagsagupa sa kanilang mga karibal sa qualifying round ng 2026 Premier Volleyball League All Filipino Conference. Haharapin ng number 1 high-speed hitters ang number 4 Farm Fresh Foxes mamayang alas 4 ng hapon
habang sasagupain naman ng number 2 Super Spikers ang number 3 Creamline Cool Smashers bandang alas 6:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Samantala sa basketball naman, tinapos ng Phoenix ang maliligayang araw ng Terra Firma matapos kunin ang 133 score kontra 105 na panalo sa Season 50 PBA Commissioner's Cup kahapon sa Inaris Center sa Antipolo City. Ang bounce-back win ng Fuel Masters ang nagtabla sa kanila sa Jeep sa magkatulad nilang 3-1 na record. Sumanyang kabuuan natin uskas sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami ang inyo po mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantaban natin sa technical side si Randy Castelo. Oras po natin, ganap na alas 5:26. DWIC. Uy Suki! Manahanap kayo ng mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods. Groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Siren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jet Downtown at Syudad na Daguban. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, alas 5:29 at welcome sa ikalawang bahagi po nating programang Todo Balita at Komentaryo. Kami pa rin po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. So pangalawang araw ngayon ng Land Bank Aliguas MSME Fair. Kahapon sa agriculture ang kanilang audience, ngayon naman ay mga MSMEs kahapon, ngayon naman farmers and fisher folks. So, Ayan. napakaganda yung kanilang yung bagong programa ng Land Bank. Ito'y unang inilunsad nung nakaraang taon, yung pinadali nila yung mga requirements. At hindi na yung sabi nga ni Vice President noon, abot ng 120 pages or more or less yung mga papeles na kailangan nilang i-accomplish ngayon. Ginawang, sabi nga niya, isang page na lang. O, di mabuti. Tapos pwede digital, plus, mas madali. Importante lang, meron silang DTI registration, yung mga kailang papeles, meron silang business permit. Kasi every time na merong mga activities,
katulad sa agriculture at kung ano-ano pa mga activities na kailangan ng assistance ng bank o yan yung magpapaloan yung bank. Palagi naman kasamang land bank pero reklamo nga ng mga reklamo ng mga beneficiaries, ang hirap-hirap namang makautang, parang kumbaga sa ang hirap-hirap ng mga requirements, kaya parang wala rin. So maganda yan kung pinadali na nila kasi babayaran din naman. So importante, meron namang merong assurance coming from the government. Saka gobyerno rin naman ang nag-endorso dun sa kanila. Right there and then kahapon, marami na ang nag-apply for loan. Kasi merong doon, may mga staff sila ang land bank. At ang maganda nga dito, isa ang lalawigan ng Pangasinan sa mga pinakaunang kanilang kung saan ginanap ang launching. So meron ng ilang mga lungsod, ilang mga lalawigan, and isa ang Pangasinan for etong 2026. Ayan. Yun, maganda. Madali. Sabi ko nga, kami ako personal, nagko-cover sa mga events na ganito, parang kahapon lang ako natuwa. Kasi madali na. Nag-commit ako na dadalo sa second day, pero mukhang para malabo na naman. Yung second day, ang tanong din namin tanong ko kahapon, paano malalaman na qualified ang isang magsasaka, farmer at saka fisher folk? Meron silang mga registration naman sa Municipal Agriculture Office sa kanilang mga bayan at saka lungsod, at yun ang magiging basihan. Kahit naman fisher folks, meron na rin. Dati problema nila kasi parang kapag ganyan na meron mga calamities, wala silang ebidensya, wala silang may pakitang ebidensya na sila ay affected. Hindi sila affected nga ng kung magkano yung kanilang mga kung magkano yung affected doon sa kanilang mga produkto, kasi nga wala silang siga yung danilabat. So yun, meron na silang merong binanggit na kung anong listahan yon, but the good thing is merong database ang lokal na pamahalaan at doon ibabase. Para sa mga at ang interest ay ang mababa lang ang interest, pero ang pinaka good news nga doon, madali na ang proseso, madali na ang mga dokumento na kailangan, at saka hindi matagal ang application. So yung pwedeng digital, basta meron silang account sa land bank, pwede na yung digital banking, pati sa pagbabayad nila pwede na sa digital banking. So ngayon, kahapon mga MSMEs, at meron ding selling area kahapon. Gulay ang nabili ko. As usual. Binili ko ang ganda-ganda ng dahon ng ampalaya. Buti wala. At saka ano pa yung isa? Buti wala ako. Hindi ko pa ubos yung Tsaka kamatis. Hindi ko pa ubos yung yung aking grand pamimili diyan sa Alaminos City. At andun din yung ating kaibigan si Chat mula naman sa bayan ng Villasis. Ang produkto niya ay yung sabon mula sa neem tree. Yun yung produkto niya noon hanggang ngayon, yun pa rin. At alam mo, sabi niya, nakakapunta na ako sa iba't ibang trade fairs. Meron siyang nakatakda somewhere sa Cebu o sa Visayas nitong mga susunod. I think next month. At meron yung yun nga, parang yung mga yun, maggugulay. Nagtatanim ng mga gulay, farmers, kasama sila kasi nga, meron silang mga produkto, meron silang mga dokumento. Patunay na sila ay nasa agrikultura, sa sektor ng agrikultura. Pero balikan natin yung madali magproseso sa bank, kasi meron isang commercial bank na within 24 hours na hindi kayo nakikita, tawag lang, pwede ka nang magkakotse. Ganon din sa bahay din, parang pinakamatagal na yung 2 linggo. Yung iba, ang bilis yung bank ngayon, pero yung iba kasi magpipil up ka pa lang, sa pipil up mo pa lang na yung mga dami mga dokumento. Tapos liliit na letra. Tapos yung parang pahihirapan ka pa ng todo. Pero doon tawag lang hindi pa kayo magkikita. Hindi ka pa nakikita nung ikaw na client, hindi ka through phone lang. Uusap lang kayo. Wala pa 24 hours. Maaaring marilisan ka na ng lahat na ng klase ng loan, kasi nabasa ko doon housing loan, yung sa car loan, pati sa mga anong tawag doon kapag kayong mag-uutang ka ng gusto mo mag-travel, parang ganon, at lahat pa ang bilis. Yan, kasi lahat ng bangko ngayon
naguunahan sa paghahanap ng client na pautangin. Oo, pauutangin. Pero i-correct ko lang yung sinabi ko kanina, hindi pala 120 pages, over na yun. 12 pages na form ay ginawang isang page na lang, at ang mga aplikante can submit requests online, making loan approvals faster at saka accessible. So kung Kasi kung 120 pages, half frame na yun. kung starting up pa lang yung business, ayan, meron pang new ventures, pwede nang mag-loan kasi syempre may mga papeles na yun. Kung lumalaki na, pwede rin step up yung tawag nila. Pag mature na, ay level up na yun. At yung launching kahapon, merong 110 local MSMEs na nakapag-benefit na sa nasabing programa. At yun nga, ang pinakaano kasi din, angkop sa panahon ngayon, digital solutions, digital banking. Ayan, yan ang pwedeng gawin ng ating mga MSMEs. At sabi nga ni Ma'am Natalie Dalaten na andun din siyempre kahapon, nakakatuwa sabi niya dahil marami na nga yung mga oportunidad na pwedeng i-tap ng mga MSMEs. Unlike before na napakahirap mag-loan na kinakagat na lang nila yung mga 5-6. Ang swerte ng mga ngayon ang swerte ng mga organizations, mga association na kung minsan, ayan, meron ready magpautang. Meron din yung mga asosasyon din na isusubo na lahat. Ayan. Yung, kumbaga sa ngunguyain na lang nila. Parang yung organisasyon ng kaibigan natin na taga-Bani. Ayan. Nakasama siya sa asosasyon ng mga magsasaka at saka ng mga mangingisda. Ibibigay na sa kanila ang kalabaw. Ibibigay na rin sa kanila yung ahensya ng in charge naman sa pagpapakain ng kalabaw para kung gano'n yung ano gagawin nila. So kulang na lang talaga, ngunguya na lang talaga nila yung mga Pagkain ng kalabaw? hindi. Yung proyekto. Kumbaga sa wala ka nang isipin pa. I-implement mo na lang. Kapag tamad ka pa rin at kapag walang nangyari doon sa proyekto na ibinibigay, isinusubo na lang sa kanila, kasalanan na nila yung katamaran na lang talaga yon. At syempre yung mga government agencies na ganyan, nakita nila yung sipag at kagustuhan ng mga grupo na to o mga farmers doon sa kanilang livelihood. Kasi meron yung iba, alig-alig labat pero walang firm na commitment. Importante yung shared responsibility nga po, commitment ng individual at syempre ng government agencies. Ayan, kung ganyan isusubo na lang, ayaw mo pang ngumanga. Kasi babantayan din yan kapag nakita nilang gumanda at talagang naging successful din naman, yung iba mas sinadagdagan pa Well, kumbaga, nakikita naman po natin na nawawala na yung sistemang dispersal lang. Pig dispersal, chicken, etc. dispersal lang. O basta na i-turn over na tapos na yung responsibilidad nila. Pero ngayon talagang sinusubaybayan nila. Tinutulungan itong binibigyan ng mga livelihood. Oo. Yun yung magandang yun yung mga magandang proyekto ng gobyerno na hindi ka bigay lang na bigay na ayuda, kundi talagang bibigyan mo sila sila na talaga yung maghahanap buhay. Sana ganun din yung mga 4Ps, gumawa sila ng asosasyon ng mga 4Ps. Tapos, naman? Kasi ang laki ng ayuda na ibinibigay sa kanila. Diretso po yun. Although meron yung ilang mga success stories na talagang ginagamit nila para matulungan yung kanilang pamilya, yung maliit lang naman yung pondo na binibigay sa kanila. Pero nakakapagnegosyo sila. Hindi naman kailangang malakihan Kailangan meron yung pwede kang magnegosyo, startup mo 500 pesos. And then, yun na yung pinapaikot hanggang malaki. Pero kung yung target... Pero yun nga talaga, yung dapat na mas maganda nga, magkaroon na lang sila ng cooperative, asosasyon, para yung binibigay ng gobyerno na ayuda, sana matigil na, kasi nga kawawa na rin yung mga taxpayers. Oo, imagine, level up pa. Nasaan pa? Ikaw, samantala ikaw na taxpayer na umaaray ka na sa pagbabayad ng tax at talagang kulang na kulang pa rin, pero talaga ibinibigay doon sa mga ayaw na magtrabaho.
Ano Ayan. nga eh, Ayaw na talaga magtrabaho. yung after- joke nga kahapon, pag ganitong petsa, punong-puno ang ATM? land bank. Baka paano mo malalaman, yun yung araw ng mga 4Ps. Kaya nga, Oo. nakatapat sila doon sa ATM, ATM na withdrawhan nila. Doon sa hindi naman sila sa land bank mismo nag-ano, di ba? Ang tawag to, nag-withdraw. Karamihan doon, syempre doon yung alam nila. Pupunta pa rin sila sa loob ng Oo. land bank. Hindi, doon sa ATM. Ah, okay. Land bank ATM. Doon sa mga Pero ATM. yun nga, speaking about asosasyon, baka mga establish nila asosasyon ng nagpapariband. Uy, magtatag tayo ng asosasyon para balitaan tayo kung kailan ang ayuda. O sila kailan yung ang sila yung gumawa na lang sila, mag-aral sila kung paano mag-reband. Parang ganon. Correct. Although, yun nga, marami naman na pong success stories, pero parang mas malaki yung percentage ng tumatanggap lang. Parang yung ngayon, yung ginagawa nga natin sa inner wheel, yun, nagtuturo lagi ng nagtuturo ka na kung paano gumawa ng mga livelihood trainings na isinasagawa natin kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Ngayon, yung binebentahan niya ako ngayon ng output nung kasama. Bebenta mo ako ng output, tayo nagte-training, turuan mo na lang ako, gagawa na rin ako ng sarili kong stock supply para hindi na bibili. Yon. So yung mga ganun yung kung ano yung mga natututunan natin sa labas, wag yung nakiki-attendance lang, i-apply natin i-apply natin kung ano yung mga nalalaman natin. Part na rin yun ng ito ngang mangyayari ngayon na pagtaas ng lahat ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina, at kanina nga bumaba pa ako, talaga nagpark pa ako sa Shell station para lang tignan ang presyo ng gasolina. Ang gasolina nila ay, ang unleaded ay 95.10, ang premium ay 170 centavos. Ang diesel pala dalawang klase din, 125.80 yung parang ordinary niya, at 134.20 naman yung special ba yun o premium tawag doon. Ganyan nakataas at tataas pa kailan yung Mataas balita. pa yan. Pero yung pinaka-max na niya, kumbaga maximum ceiling, abot ng sa Mayo. Yung pinoproject nila, lalo na kung hindi talaga titigil yung gera. Pero sabi, Mayo pa naman, ang bilis kayong lumipas ng araw. Ang bilis lang talaga. Baka nga next week meron na naman kasi kung Mayo yung target na matapos yung yung staggered na pagtaas. Itong presyo nito talaga, mapapa ka na talaga. Okay, ito power advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay naka-schedule sa March 28, araw ng Sabado. Meron yung dalawang schedule dito. Meron yung isa 8 to 8:30 a.m. na mauulit ng hapon 4:30 p.m. to 5 p.m. Yung pangalawang schedule naman ay 8 a.m. to 5 p.m. So yun po parehong sa San Carlos City. Yung 8 to 5 p.m., maraming barangay yung sakop po nito. Kasama ang Mestizo, San Juan, Agdao, Tubag, Pulo, Malacanang, Libas, Anando, Abanon, Gulo, Supo, Kawayan Kiling, Baldog. Affected din ang Talang, Benglat, Tayambani, Payar, Maliwara, Balokok, Isla, Aponit, Tamayo, Panakol, Salinap, Bukbok, Bani, Bugawan, Mabalbalino, Antipangol, Kabuluan, bahagi ng Bacnar, bahagi ng Kawayan Kiling Sitio, Orway. Lahat po yun affected po nung 8 a.m. to 5 p.m. na power interruption sa Sabado. Ayan, sa Alaminos, kasalukuyang sinasagawa ang Passport on Wheels para sa mga taga-unang distrito. Sabi ni Congressman Celeste, masaya akong makita ang ating mga kababayan na komportable nakakapagproseso ng kanilang mga travel documents at sinisiguro na maayos at mabilis ang daloy ng proseso para sa kanilang kaginhawaan. So 1,000 applicants lang ito para new and renewal. Kahapon, March 25, sinimulan yon para sa meron ng confirmed appointment para sa kanilang passport. So ngayon, ang biometrics ay
biometrics of personal appearance ay gaganapin sa Alaminos City Sports Complex Gym malapit sa Children's Park. So, mangyaring i-check daw ang inyong time slot at siguraduhin dala ang mga original na dokumento at valid ID. So, kaya lang, ang bad news naman sa mga maagang nag-reserve ng kanilang travel, hindi man meron yung mga promo na piso fare, tapos yung murang-mura lang talaga. Pero, kailangan, halimbawa, di ba minsan mga 6 months o 8 months bago ka i-avail mo na yon para ma-avail mo yung mga promo na yon. Yan, yung balita natin, marami nagkansela. Marami yung anong tawag nito? Kinancel yung kanilang mga Flights. Yung kanilang mga reservation na ba yun yung kanilang mga travel dahil nga siyempre sa sobrang taas na nga ng gasolina. At yung mga balita nga nitong mga nakaraan, marami ng mga airlines ang nag-cut ng kanilang trip. Nag-cut sila ng trip. Airlines mismo yung nag-limit na ng kanilang biyahe dahil kung ang tricycle apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina, mas lalo na sila. Mas lalo na sila. Kaya itong time na ito rin naman talaga, ito yung time na manahimik ka na lang muna sa bahay. Saka na lang muna yung travel, kahit na domestic man yan o abroad, ito yung hindi appropriate time para magliwaliw sa ibang bansa o sa kahit na sa domestic, para hindi siya appropriate time ngayon. Pero na lang sa mga sa mga hindi na nila alam kung saan nila gagastusin yung kanilang pera, may mga ganun naman. Oo. Yung parang mag-ano na lang kayo. Manuta-uta lay dulsada. Mag-land tour na lang kayo kahit isang buwan. Parang din yung gastos. Hindi, manuta-utay kwarta eh. Limited yung flights, mag-land tour ka na lang isang buwan. Or kung gusto mo pa rin mag-tour, yung parang kay Jess Garcia, bisikleta? Bisikleta. Tour of Luzon? Oo, kaya motor. Pwede rin yun. Kasi motor di rin masyado yun. Rider. Marami ka na mapapasyalan. Marami nun, di ba? Tapos marami silang... Oo, kasi marami naman siyang pera. Tsaka yung mga backpacker. Backpackers, mainit. Magdala siya ng kanyang jacket sila maintenance. Kabalbal ko tira. Okay, mga kaibigan, bilis mo na oras natin. Ganap na pala 5:47. DWIZ. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka na makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unti ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong nabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya't kasabay lang pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Vico sa karagdagang pasilidad dahil tiyak na lalong maihatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong.
Such a life, maaasahan mo ang mata ko sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, oras po natin meron na lang 7 minuto bago mag alas 6 ng umaga dito pa rin po sa Todo Balita. Kamakailan nga dun sa regular session ng Sangguniang Palalawigan, meron pong i-forward po doon na letter complaint against Mayor Ayoy Risuelio ng San Carlos City endorsed by DILG. So kinuhanan po natin ng reaction doon si Mayor Ayoy Risuelio. Kaugnay pa rin ito sa naging operasyon ng JRL Company, JRL Quarta Trading Company, at ito naman ay ilang beses inimbita sa Sangguniang Panglungsod. Ang pangalan niya, yung JRL, is Joshua R. Lakayan. Pero nitong taon na to ay nahuli na po siya at nasa kulungan. But anyway, ito po yung... nakakulong na siya. Nakakulong na siya etong taon na to. Pagkatapos naman na hindi niya tinupad yung kanyang mga pangako sa mga investors na ibabalik niya yung kanilang mga investment. So in short, nakasuhan na siya. Marami na ang nag-file ng kaso laban sa kanya at ang magfa-file nga yung mga yung mga biktima. So narito naman ang reaksyon ni Mayor Julier Ayoy Risuelio kaugnay sa nasabing sulat na ipinadala at tinanggap nga ng committee ng Sangguniang Palalawigan, at ito ay presenta naman na nasa agenda yung nasabing letter, na agenda na ito ay dumating sa kanila yung nasabing sulat nung regular session ng Sangguniang Palalawigan. Yung kopya nung letter complaint, nakikita ko lang po sa social media. Mas nauna pong napopost sa social media kaysa po nakakarating sa mismong kinauukulan o yung taong gino-complain, yung mga balita. No, parang nauunang agad. So parang yun nga sir, nauuna yung balitang gano'n. So ano po yung gusto niyo iparating naman sa inyong mga kababayan? Lalo na dun sa naging mga biktima na sa ating tao and business. Although, yun nga yun, base sa mga nakalap natin ng mga nakaraan, pero naman ng mga ginawang hakbang ang ibalang hakbang. Tuloy-tuloy po yung ginawang hakbang natin sa pamahalaan natin. Mula po sa ating Sangguniang Panglungsod, ganun din po sa ating opisina. No? Tuloy-tuloy din po natin tutulungan yung mga tao na nagpo-complain. Ang kailangan na lang naman po talaga dyan is makapag-file sila ng kaso. Ang kinakatakutan lang po kasi nila kung magkano po yung kanilang, yung nawala sa kanila, yun din po yung merong certain percentage po na babayaran sila na filing fee. No? So, yun po yung kinakatakot ng mga. Pero kung tulong po, tinutulungan po natin yung ating mga kababayan, yung mga kausap po natin. At meron din naman pong ibang mga tao na nag-file na ng kanilang mga kaso. So, for me po, kasi nasa kulungan naman na po yung tao. No? Kung meron po kayong mga gustong mangyari, ikasuhan nyo na lang po yung tao. Hindi po bino-voice out natin sa social media. Kasi sa social media naman po, kung hindi po kayo action, ano po magagawa natin? No? So para po sa akin, kung andyan na po yung tao, hindi niya na po hinahanap yung tao, nandyan lang sa kulungan. So kung gusto niyo pong magkaroon ng hustisya, no, mas maganda po, i-file na, diretso na po yung pagpa-file niyo ng kaso. Kasi po, marami pong nagsasabi na
sana maibalik pa. Umaksyon ho kayo. Kasi kami, umaksyon na rin ho kami. Ako po ay mismong tumutulong doon sa mga taong kausap ko. No? Mga kausap ko po na individual para po tulungan sila sa pagpa-file ng kaso. Opo, iniintay lang po natin kung ano po yung communication na ipapadala ng Sangguniang Panglalawigan. Ganun din. Okay, so yun po si Mayor Julia Risuello. Lunes nga lang po. Yung letter na yon na iprinisinta. Okay, nasa kasama sa agenda ng Sangguniang Panlungsod at yun ay syempre i-course sa appropriate committee. Wala pang kopya si Mayor Julia sa patungkol sa nasabing complaint. Pero yung complainant kasi nauna pa dapat sila yung kasabay ng reklamo, kasabay meron na rin siya dapat. Ayan. Pero dumako naman tayo meron pa tayong ilang minuto na lang, 3 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Sa mga mahilig sa basketball, under the leadership of Governor Ramon Gico III, patuloy ang bukas pa rin ang pintuan para sa mga talent, discipline and excellence in sports ng provincial government. This is your chance to be part of Pangasinan Asinderos and showcase your skills on the court. Para sa edad 24 to 32 and ready to compete with heart and pride, step up and take your shot. Yan, sa LNU Dagupan City, March 26 ang tryout. Yan, open tryout alas 4 ngayong araw pala ito, March 26 na ito. LNU Gym, Dagupan City, para sa mga taga-Pangasinan. Ang galing. okay. Ito naman panghuli ngayong araw. NBL pala ito, NBL Pilipinas, Pangasinan. Okay, ngayong araw naman sa bayan po ng Manawag yung kanilang libreng serbisyo para sa mga alagang aso at pusa. Doon sa Barangay Kabanbanan sa Manawag, ngayong araw mula alas 8 ng umaga, ang libreng serbisyo, bakuna sa rabies, purga, deworming, vitamina, konsulta at gamot. Kapon, seminar sa responsableng pag-aalaga ng aso at pusa. Handog po yan ng Pangasinan Provincial Veterinary Office ng Local Government Unit ng Manawag, kasama na yung kanilang Municipal Agriculture Office, Barangay Kabanbanan. Ayan, good morning, Rafaela Costa Mangalyag, Sofia Mamaril Matias, Rome Balisteros, Glory Sanchez Maramba, Ernesto Masada, Nelda Peralta Sernap, Bulyon ko, si Roberto Nimer, si Sergio Gil Cruz Beltran, Rafaela Costa Mangalyag, Kuya Vegetan, Mama Taen Tropa, at si Cora Aquino at Kayamar, at si Grace Matro and Nanay Dading, at saka si Mother Lily, at saka syempre si happy birthday sa anak ni Kaaron Aurea de Guzman, yung kanyang 23 years old na dalaga. invited daw tayo. At saka si Bentong. Si Good Bentong morning. ng Bugalyon. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Feeling ko talaga Sabado ngayon. Ang tabayanan po ninyo susunod na programa. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ! Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balita